Pinakabahaing bayan sa Oriental Mindoro ang Nauhan, batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources. Pakiusap ng mga residente, gawin ng tama, maayos at kumpleto ang mga flood control projects dahil pagod na sila sa paulit-ulit na baha. Live mula sa Oriental Mindoro. May unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, pabugso-bugso ang buhos ng ulan na may kasamang malakas na hampas ng hangin dito sa Oriental Mindoro. Kasalukuyan, nakataas ang signal number 3 sa buong probinsya. Lumikas na ang mag-iinang ito mula sa bahay nila sa tabing dagat sa Barangay Estrella, Nauhan, Oriental Mindoro. Ilan lang sila sa nasa mahigit 300 pamilya o 1,100 katao na lumikas bago pa man ang inaasahang pananalasan ng Bagyong Opo ngayong araw. Ang ibang residente sa Nauhan, pinatungan na ng bato ang kanilang mga bubong at inangat ang kanilang mga gamit. Sana huwag na po uling kaming dat na ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. 6 po yan. Kaliliit. Sobrang sakit talaga po. Nangangamba po ako talaga. Kako baka sa to tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka akong mga bata. Sanay na. Pero sawa na aniya siya sa pagiging bahain ng probinsya. Ang Oriental Mindoro ang ika-9 na flood-prone province sa bansa, batay sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahaing bayan sa probinsya ang Nauhan. Yan ay kahit pa narito ang 37 sa halos 140 flood control projects ng probinsya. Mahigit 6 na bilyong piso ang pondo ng mga proyekto, kaya lalong masakit para sa tulad ni Aling Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasacrifice ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama. Para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. Sa Barangay Pinagsabangan 2, may 2 tapos ng proyektong kontrabaha batay sa sumbong sa Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may 2 pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Nangyari lang siguro talaga na sa sumlakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba, kaya kapag lumakas ang agos ng ilog, nalulusutan ang bahaging walang dike. Nilulubog ang mga palayan at pinapasok ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ang ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Kahapon nagkumahog na ang ilang magsasaka na anihin ang mga tanim nila sa takot na bahain ulit ang mga palayan. Pinipilit po ngayon na ipinaani na kahit na ano pa yung kalubaganan, kung tawagin kalubaganan. Pinaani na po dahil lang pag inabot nga po nitong bagyo na Upong, ay talagang nakakapanghinayang. Ang palaya namin, katatalok pa lang, binabaha na. Tapos ngayon, mahina ang ani dahil nga laging lubog sa tubig. Tapos ngayon, mababa naman ang presyo. Ngayong araw, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Igan, sa ngayon hindi pa rin pwedeng pumalaot ang anumang sasakyang pandagat kaya wala pa ring biyahe ang mga barko paalis at patungo rito sa Calapan. Yan ang unang balita mula rito sa Oriental Mindoro. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.